Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. I-sample ko sa'yo kung paano gamitin to. Ewan ko, investigador pa to, imparsa na to. Itong gagawang actual raid, kakaiba dun sa mga raid na ginagawa kasama bitag sa Pilipinas. Sasagawa ng grupo ng Vallejo Polices ang search warrant. Police Department, search warrant! Down on the ground. We just had an armed robbery. I don't want to see your hands, Heidi. Turn your body. Here's your hands. Nakuha na yung subject, hulog na si Bitag. Come on! Naghati na ang grupo ng Bitag. Dalawang grupo ng titira doon sa Cubao at grupo ng titira sa Marikina. Magkakaroon ng staging area ang grupo ng sa Marikina. And we expect ganoon din staging area na hahanapin ng mga grupo na nasa Cubao. Ang magbibigay ng clue na go na tayo ay si Chief CCU. Over. Copy. Sa pisa ng search warrant, ang dalawang establishmento nag-ooperate ng business processing officer call center type operation. Ang negosyo rito, pornografiya. So, yung mga kliyente na to, mga dayuhan na pumapasok sa website na to thinking itong kanilang mga ka-chat or cyber sex performer. Yung mga performer na gagawin yung mga utos na mga kliyente. May mga pictures dito, yung mga performer. Pero in reality, hindi mga performer to. Matagal na tuminanmanan, pinag-aralan ng gusto. May lubog kami na asset dito. Kaya natunto namin yung lugar, ginawa yung surveillance. And so, this is it. Sasagawa na yung paglusob, pag-raid. Oo, ayan, no? Oo nga. Let's go. Buka mo dyan. Ito, positive. Sa Bitag, kung may bago ka magsalita, meron na kaming ebidensya. Matapos mapanood sa Bitag Live sa umaga ang segment ng Viewers Demand na playback ng mga nakaraang operasyon ng Bitag, partikular sa isang cybersex call center, lumapit si Joel. Call center representative si Joel, patuloy pa rin daw ang kanilang operasyon. Pinalitan lang daw ang pangalan ng American Chatlink na ngayon ay Global InfoQuest Strategy. Yung American Chatlink, nung pagkatapos nila na rin sa Tycoon, nagpalit sila ng pangalan. Global InfoQuest yung tawag na sa kanila. Pinalipat sa Burgundy, iba na naman yung pangalan. Innovate Data Center na naman yung dinala nilang pangalan. Ganun din, wala din business permit. Pagkatapos nung sa Cubao, totally wala talagang pangalan. Kumukuha lang sila ng mga agent, tapos doon lang nila nilalagay. Lalo pa daw lumaki at lumawak ang kanilang operasyon. Kalat na sa mga probinsya ng Pampanga, Tarlac, Cavite, Batangas, sa Metro Manila, sa Marikina, Cubao, Quezon City at Valenzuela City. Yung mga tauhan ng American Chatlink doon sa pinakauna sa Tycoon, kumuha ng mga branch, sila na yung namamahala ron. Mas tumindi daw ngayon ang kanilang kalakaran ng kalaswaan sa internet. Tapos magpanggap kami na babae, kahit mga lalaki kami,
May mga model kami, Americana, Asian, mga Latina, celebrity dito sa Pilipinas. Katulad nila ni gano'n. Pinapaniwala namin sila na babae kami. Tapos pag nakuha na namin yung loob, yun na yun. Bibintahan na namin. Nahulog sa bitag ang operasyon ng American Chatling. Ito'y matapos naming silang mailantad sa programang ito. Agad naman ay isagawa ng NBI noon ang raid sa kanilang dating opisina sa mataas na gusali ng Tycoon Building sa Financial District ng Ortigas, Pasig. Sa tulong ng supervisor ng American Chatling, ibinulgar niya ang detalye ng kanilang patagong operasyon. Itinago namin siya sa pangalan Black Widow. Ang minamarket namin, mga tao, kami yung nagbubugaw sa mga international models sa Pilipina. Kung sino yung magustuhan ng kliyente, yun ang ibabato namin. Basta international bugaw talaga ang dating namin, sir. Ayon kay Black Widow, pinaglaruan at pinagpiestahan ng mga call center representatives ang kanilang mga dayuhang customers. Lingid sa kalaman ng kanilang mga nadenggoy na mga dayuhang parokyano, hindi mga live cyber sex performers ang kanilang mga ka-chat sa harap ng kanilang computer. Sa halip, file video lamang ng mga porn models na nakasave sa kanilang flash disk. Halimbawa, naghalikan sila sa computer para masakaulo. Makikita, sir, tapos gumagawa sila na, kunyari, mga ganun, ginagawa nila yun sa computer. Tapos hindi nila alam na napapanood pala namin sila. Nasa kamay ng mga call center representatives ng American Chatling ang pagmamanipula ng kanilang file videos. Depende sa mga kahilingan ng kanilang mga nadenggoy na dayuhang customers, nagagawa ang panloloko dahil may time delay ang kanilang pag-uusap. Nauna muna ang chatting bago lumabas ang video. Ang mapait at masakit na karanasan ni Black Widow ang nagtulak sa kanya upang lumapit sa amin. Ako pa mismo ang nagturo kung paano makipag-rebattles doon sa mga sa chatter na yun. Nung una hindi ko pa nakita yung mukha kasi half lang eh. Nung sinabi niya taga Pilipinas, parang kinabahan ako noon. Hindi ko alam pala na ang kausap niya yung boyfriend na pala, yung boyfriend ko. Ang kanyang Filipino boyfriend sa Greece, naging parokyano ng American Chatling. Pinanunood, pinagpepiestahan at pinagtatawanan ng kanyang mga kasamahan. Okay na sana kung hindi ako affected kasi kung trabaho lang, matatanggap ko naman yun, sir eh. Ang problema lang doon, yung sarili ko na nagkasiraan yung namin dahil dyan lang sa company na yan na pinakasukan ko. Kinompronta ni Black Widow ang kanyang boyfriend, subalit tumanggi ito. Simula noon, naglaho na ng parang bula ang kanyang boyfriend. Mainit ngayon sa balitang industrial and call center sa ating bansa. Nanganganib ang mahigit na kalahating milyong Pilipinong call center representatives na posibleng mawala ng kanilang trabaho kapag naipasa ang panukalang batas sa Kongreso ng Estados Unidos ang Call Center Act na magbabawal ng outsourcing ng American call centers sa bansang Asia tulad ng Pilipinas. Buwan ng Nobyembre nitong nakaraang taon nang simulang trabahuin muli ng bitag ang pagsagawa ng surveillance sa patagong operasyon ng Global InfoQuest Strategy ang dating American Chatling. Unang target, ang building na ito sa kahabaan ng Bonifacio Avenue, Marikina City. Sa ikatlong palapag matatagpuan ang tanggapan ng Global InfoQuest Strategy. Ang supervisor nito si Herty Manansala. Ang pangalawang target sa gusaling ito sa kahabaan ng Cubao EDSA, Quezon City. Sa Cubao po, ang nagmamanage dito, yung dating IT ng American Chatling, si Nino Campos. Tapos meron lang siyang kinuhang parang bisor, si Reggie Luminares. Walang pagkakaibang operasyon nila noon sa ngayon. Ipresenta ng bitag kay Director Magdanggol Gatdula ng NBI ang laman ng aming surveillance sa dalawang target. Hindi mo napatayin yun, baka pagkatapos na siya, automatic na madilit. Alam naman lang mga natin. Sige, nandiyan naman si Agent Conson. Agad naman kumilos ang NBI Computer Crimes Unit
upang maisagawa ang kanilang surveillance na gagamitin sa pag-apply ng search warrant sa hukuman. Ilang araw bago magpasko nitong nakaraang 2011, inilabas ang search warrant sa tanggapan ni Presiding Judge Marino de la Cruz Jr. ng Manila Regional Trial Court Branch 22.